Eto medyo yung Navota Sanitary Landfill. Habang nagbabakasyon ako, nakaano to eh. Ito yung topic eh. Gusto kong i-discuss. No? Kasi medyo may anomalya dito eh. Hindi, i-discuss natin para ano. Ito sabi rito Navota Sanitary Landfill fire now under control after more than 20 hours. So medyo mabigat yun nangyari. So noong April 14, ang sabi rito, Navota's landfill fire blamed on closure lapses. Lapses in the closure of rehabilitation of the Navota Sanitary Landfill have been blamed for the underground fire that continues to smolder at the sites where authorities on Tuesday, April 14, intensified sand burial operations to contain incident. So, ito yung medyo maano eh. No, kasi sino ba yung dapat sisihin dito? Oh, mga mandirigma, ito simpleng tanong ulit. Kung close na yung landfill sa Navotas, bakit umabot yung usok hanggang Makati? Tanong, close ba talaga? O pinabayaan yung hayop ka? Ay, hindi. Pinabayaan nyo. Ganito lang yan eh. Hindi to simpleng sunog. Hindi yan kagaya ng regular na sunog nasusunog yung bahay. Hindi to maliit na aberya. Ito ay usapin ng public safety, environmental compliance, at pananagutan ng liderato. Diretsuhin na natin. Ito ay usapan ng alin? Patungkol sa pamumuno nila Toby Chanco at John Ray Chanco. Unang punto, hindi lang Navotas ang naapektuhan. Umabot ang usok hanggang Metro Manila, pati Makati. From unhealthy, yung landfill, naging acutely unhealthy. Ano ibig sabihin? Delikado na sa kalusugan. Lalo na sa bata, sa senior, sa buntis. Parang sunog lang, no? Pero hindi po. Delikado sa kalusugan. Sa mga bata, sa mga matatanda. Lalong-lalo na sa buntis. Ano yung binigay na solusyon? Magmas na lang kayo. Putsang galaw. Panalo! Dapat ang unang tanong, bakit umabot sa ganito? Yan dapat. Pangalawa, sinasabi nilang close na yung landfill. Pero kung close na yan, dapat safe. Dapat controlled. Dapat rehabilitated. Di ba? Ano yan, nakatiwangwang lang? Sarado na? Saradong basurahan, malaking basurahan, ganon? Dapat safe, dapat controlled, dapat rehabilitated para mapakinabangan ulit. Pero ano nangyari? Yung closed landfill naging source ng toxic air. For all we know, hanggang Makati lang ba talaga naapektuhan? Sa buong Navotas lang ba? Kaya mga mandirigma, hindi yan closure. Pinabayaang iniwan yan. Sa opinion ko. Bakit? Totoo ba? Ginawa nyo bang safe? Ginawa nyo bang controlled? Nirehabilitate nyo ba? Wala lang, basta kinlaim nyo lang, close. Pangatlo, ito yung mabigat gross negligence. Bakit hinayaan ng pamunuan ni Toby Chanco at John Ray Chanco na iniwanan ng operator ang landfill? Biruin nyo, walang maayos na closure plan, pero may operator pa rin yung landfill
Nasarado na daw. Yun ang mahirap. Bilang trabaho ng mga LGU, magbantay, mag-inspect, protektahan ang publiko. Pero ano nangyari? Iniwan, pinabayaan, pinalala. Grabe, no? Late na yung action eh. Matagal nang close yung landfill. Pero kailan kumilos? Nung may sunog na. Nung may usok na. Nung may nagkakasakit na. Yan ba matatawag yung leadership? Ang isang leader, hindi reaction, kundi prevention. Putya, biruin mo. Kumilos lang nung may insidente na. Katawa. Panlima. Failure of monitoring. Kasi alam nyo sa landfill, expected na yung methane buildup. Risk ng spontaneous combustion. Alam na yan. Especially na mga nag-ooperate ng landfill. Yan yung mga expected. Kung may monitoring dyan, dapat naagapan yan pero hindi. Ibig sabihin kulang sa inspeksyon, kulang sa sistema, kulang sa accountability. Magturuan kayo. Putya, ang laki niyan. Sa 44 hectares na basura, wala man lang bantay na maayos, walang plano. Pang-anim, hindi ito issue eh. Hindi na ito issue. Health crisis na yan. Sa totoo lang, ang lawak nung naapektuhan. Libo-libong pamilya yung apektado. Puta, yung usok na yun, may dalang chemical, methane, toxic particles. Direktang banta. No? Sa karapatan ng bawat tao sa makalanghap ng malinis na hangin. Imagine ninyo, no? Magmas ka na lang. Meron kami binibenta. Walang ganon. Pero pag magmas na lang daw. Grabe. Maawa naman kayo, abay. Maawa naman kayo sa Pilipino. Pampito. Ito yung masakit eh. Imbis na umako ng responsibilidad, ano ginagawa ng pamunuan ni Toby? Sinisi yung private operator. Na sila nagtalaga. Kayo may kasalanan. Pwede mo sisihin yung operator. Pero hindi mo pwedeng takasan yung responsibilidad mo bilang leader. 'Di ba? Pangwalo. Sa haba ng panahon na hawak ng pamilyang Tiangco ang nabotas, ang Barangay Tansa naging isla ng basura. Environmental time bomb. Any moment will explode. At ngayon, sumabog na. At hindi lang nabotas yung tinamaan. Buong Metro Manila yung nadamay. Pangsyam, ito ang hindi matanggap ng tao eh. Habang ang sariling lungsod ay nalalaso ng hangin, napapabayaan yung pasilidad, may gana pang manira si Toby Tiangco. Kaya Toby, unahin mo muna yung sarili mong bakuran. Kung di mo kayang ayusin ang sarili mong lungsod, wala kang moral authority para pumuna ng iba. Isaksak mo sa bodega mo. Saksak mo sa baga mo yan. Kutya, banat ka ng banat? Saan ka kumuha ng kapal ng muka para pumuna? Tandaan mo, wala kang moral authority. Kung pabaya ka, kung ikaw mismo pabaya. Ngayon ito yung kabuuan. Closed landfill pero naglabas ng usok. Walang proper closure plan. Walang monitoring, late ang aksyon,
may health crisis, malawakang epekto. Iisang konklusyon, may mali sa pamamahala. At kung may mali, dapat may managot. Di ba? Kapag may krimen, dapat may makulong. Oh. So, mga mandirigma, kung kayo ang residente, tatanggapin nyo na lang ba? Ay, close na yan eh. Close na. Pero kayo yung nakakalanghap ng usok ha. Kung ang isang closed landfill, kayang lasunin ng buong Metro Manila, hindi problema ang basura. Di ba? Problema yung pamamahala. You could have done something to control that. Kasi alam mo putya 44 hectares ng basura. Grabe ganun kalaki yan. Putya isang hektarya, hindi mo kayang araruhin ng isang buong araw yun. Ano ang problema? Ang problema yung pamamahala. Tandaan nyo kung hindi kayang protektahan yung sariling lungsod, huwag magpanggap na kayang maging maayos na leader. Oh, Toby, ingat-ingat ka naman, Brad. Para kang tanga Grabe no? Pagka nagpa-interview doon, meron pang 1 million sure. 1 million %. Sigurado, lahat ng korap ipapakulong ni Sara Duterte. Putya, nagsalita ngayon yung si Paulo Duterte. Ano sabi? Isang ulo lang kailangan namin. Pagka nangurap kayo, di ba sabi? Ni Paulo Duterte, si Baste. Yung nguya ng nguya. Sabi, kung nakakurap na kayo, okay na yun, tama na yun. Kung mayaman ka na, tama na yun. Not verbatim, pero ganon. Yung konsepto ng pagkakasabi niya. Easy lang kayo. Pero afterwards, ano nangyari? Ano sabi niya? Okay na yan. Isang ulo lang naman kailangan namin So, makakaligtas yun kung babaliktad ka papunta kay Sara Duterte, basta isang ulo lang yung kailangan nila. Ulo daw ni PBBM. Maggie, si Ma'am Maggie Parayawan. Thank you very much, Ma'am Maggie, sa 8 Hong Kong dollars sa stickers. Thank you very much. Thank you po. Punta na tayo sa ating susunod na So guys, laging tandaan no? Punta na tayo sa ating susunod na topic. Magbabatian pa ba tayo? Tuloy-tuloy na! Kasi malapit na tayo mag-alas 8. Nakadalawang topic pa na ito. Nakatatlo naman pala. Ano natin, na-miss ko nga kayo Damihan na natin topic, mamaya na lang tayo magbatian. After na itong isang topic, saka tayo magbatian. Sige. Punta tayo sa ating susunod na topic. Asa na? To. Maganda tong topic na to. Yung susunod natin. Tirahin na yan! Pero syempre, before we proceed dyan, since marami tayong nanonood ngayon, gusto kong abalahin ulit kayo para anyayahan na please, suportahan natin ng patuloy ang channel ng ating kapatid na si Tolnyolo. Nagla-live dito si Ma'am Maureen sa TPL3 ng alas 3:30 ng hapon. Ako naman po ay alas 7:30 ng gabi. At ang aking Ma'am Admin Rich ay alas 8 ng umaga. Ayan Kung hindi man sumut po sa ating andyan ba si Yusek Claire? Andiyan si Yusek Claire? Baka magla-live na si Yusek Claire Saglit na lang to. 30 topics na lang, Yusek Claire.
Oh, punta na tayo sa ating susunod na talakayin. Ha? So, suportahan natin yung ating kapatid na Sinyola. Ha? Oh, topic number 4 na ba? Pang-apat. Oh, yan. Sabi rito, December, nung ex-bagman alleges Sara Duterte for 2022 campaign funded by Pogo drug money. Ito nung December pa to. Pero, 'di ba, nakita nyo naman nung isang araw na kung saan nagpakitang gilas ang star witness, no, para dyan sa impeachment. I'm not sure if kung talagang siya yung star witness, no, si Caramel Madriaga, pero marami kasi siyang pasabog. I must admit, madami talaga siyang pasabog, 'di ba? Oh, silent viewer. Oh, pero puntahan niyo yung Facebook ko. Marami akong mga rin doon. Ha? Marami akong mga content. Tapos doon ako nag-share ng opinion. Dito kasi madalas deep research lang and then presentation. Doon sa nag-share ako ng opinion ko talaga regarding in a more na medyo in a funny way, comedic, you can say. Kasi para at least I do believe na lagi ganun yung approach ko, no? Mas madali nating ma-digest, mas madali nating maintindihan, and especially we need laughters, 'di ba? Lalo na't lumalala yung pagiging toxic nitong yung political topics. Pero at least medyo mabawasan, maibsan. Kagaya ng ginagawa ng proyekto ng ating pamahalaan, mabawasan yung impact ng patuloy na krisis dyan sa labas ng ating bansa. Ganun din naman sa channel dito sa ating palatuntunan. Patuloy maibsan yung pagiging toxic, no, ng mga kabayo. Ay, hindi. Ng mga political topic. Anyways, let's proceed. Eto mga mandirigma. Eto diretsuhin ko kayo. Kasi yung topic natin is about Pogo funding kay Sara Duterte. Kung ang kampanya ng isang leader, no, inuugnay sa dayuhang pera, illegal na operasyon, at bilyong cash na walang trail, tanong ko, kanino siya may utang na loob? Sa tingin nyo? Sa Pilipino o dun sa nagpondo? Pag nanalo. Ganito yan Boss Love correct, shoutout. Kasi nga, lumabas dun sa testimonya ni Caramel Madriaga, nung dun sa impeachment proceedings, kamakailan. Hindi ito vague. May laman. May pangalan, may lugar, may halaga, may proseso. Kagaya din nung isiniwalat natin kanina nung ating first topic. Ito yung mga detalye na hindi mo kayang imbentohin. Basta-basta. Anyways, marami nag-iimbento. Kagaya ng 18 Marines. Pero yung mga detalyeng ganito, may pangalan, may lugar, may halaga, may proseso, isinubmit sa scrutiny, Manang Marie, hindi basta-basta vague o hindi basta-basta testimonya. Kasi nakita naman natin matapang yung pagkakahayag ni Ramil Madriaga. At ang pinakamabigat na claim, ang kampanya umano ni Sara Duterte ay pinondohan ng Pogo operators. Mabigat yan. Kailan ba nangyari yung Pogo? Kailan nagsimula? Sino ang naggarantya na yung Pogong yan? Yung aking pagka-presidente po, tangunang yan. Isusugal ko pati pangalan ko, pati pamilya ko. Malinis yan. Not word for word again, not verbatim, pero ganun. 'Di ba? So yung Pogo ba may utang na loob kay Digong? Posible.
Marami tayong makukuhang pondo dyan. Pucha, naningil ng pondo ng buwis after 5 years. Kaya, tapos ipinasara ni PBBM, di ba? So, yung probability ba mas tumataas? Tatay niya yung nagpasimuno ng Pogo, tatay niya yung nagtaya ng pangalan niya para sabihing malinis yung Pogo, posible kaya tumanaw ng utang na loob yung mga Pogo operators? Kagaya ni Amy Marcos. Sorry, hindi. Joke lang. Sabi, narinig ko lang eh. Parang ganun, parang si Senator Amy daw eh. Joke lang, Senator Amy. Hello, hi. Si Harry Roque. Joke lang din, Harry Roque. Sorry, Harry Roque. Umuwi ka na para tigilan mo na yung pagsubo ng mga Vienna sausage dyan, ha? Bawasan mo yan. Nakakataba yan. Tamo. Sabi, may tanong si Yusek Claire. Nakita ko, tinatanong ni Yusek Claire, may herpes daw ba yan? Nagla-live ka? Kahit merong herpes sa mukha, wag ganon, Harry. Sabi ko sa iyo eh. Tigil-tigilan mo yung Oh. Kaya ito mga mandirigma, kapag ang kandidato tinulungan ng dayuhan para manalo, hindi na siya fully independent. Bakit? May utang na loob ni. May obligasyon. May impluensya. At dito papasok yung pinakadelikado. Policy capture. Kung sino ang nagpondo, sila ang maimpluwensya sa desisyon. Laging yung tandaan. Guys, yung sabi ng boss ko, which is, galing nga ng pagkakasabi niya eh. Yung boss ko dati, nung nasa Japan ako, hindi ako hindi, anong tawag dito? Yung boss ko sa Japan, ano sabi niya ba? Hindi siya marunong mag-English ha. Hindi siya magaling sa English. Pero alam niyo sabi niya, naiitawid niya eh. Sabi niya, Banat boy, always remember, free is expensive. Putya, free is expensive. Kasabihan daw sa kanila yun sa Japanese. Totoo naman. Bakit? Kakibat nito yung utang na loob. Obligasyon na ibalik. Tapos impluensya. Sa Biblia, ganun din. Sinasabi yan. Ano sabi sa Biblia? Gifts blind the righteous. Kung sino ang nagpondo, sila yung may impluensya sa desisyon mo. Ngayon, tingnan natin ng galaw ng pera. Hindi ito simpleng bank transfer. May mga tinukoy na pick-up points eh. Di ba? Pampanga Pogo Hubs, hotel sa BGC, Vertis North, mga high-end controlled environments. Di ba? May dates, pangalan ng pinagbigyan, may lugar. Ano ibig sabihin? Planado, discreet, tuloy-tuloy yung operasyon. At hindi lang yan may tinatawag pang drop and go system, di ba? Yung sasakyan puno ng cash, iiwan sa parking, kukunin ng iba. Ganon yung mga drop and go system. Ganon yung mga sistema. Pag may sistema, kaugalian na. Pag may sistema, sindikato na. Hindi insidente. Pag isang beses pa lang ginawa, wala pang sistema. Wala pang datos para gawan ng proper na sistema. Pwede naman pala. Pwede kang gumawa ng sistema according sa mga experience ng iba siguro. Pero mas magiging maganda yung sistema mo kung meron ka ng mga datos ng mga aktual na nangyari. Simple logic, ang legal na pera,
hindi tinatago sa parking lot, di ba? Hindi mag-iiwan ka lang doon tapos may iba magpipick up kung malinis na pera. Oh, may report pa nga ng 80 million sa isang drop. Hanggang 1 billion na transport. Puta, 1 billion? Puta, hindi na yan lang. Campaign expense lang. Hindi simpleng campaign expense lang yan. Ano pinapalabas niyan? Malaking operasyon, coordinated system. Hindi kayang gawin ng iisang tao. Alam niyo kung ano mas lalo mabigat? Ayon dun sa testimony ni Madriaga, ginamit pa raw yung mga government resources eh. 'Di ba? Yung DepEd vehicles, duffel bags na may 30 million, 35 million bawat isa. Kung totoo, mga mandirigma, hindi to simpleng mali lang. Ito ay paggamit ng gobyerno para sa illegal na operasyon. Grabe, no? Punya doble-dobleng pambubulastog. Ngayon pagsamahin natin, POGO funding, Pharmaly connections, cash logistics, government involvement. Makikita mo talaga yung pattern eh. Pera, distribusyon, impluwensya, kapangyarihan. Yan ang tinatawag na sistema. Hindi aksidente. Hindi isolated case. Pera, distribution, impluwensya, kapangyarihan. Kaya dito papasok ang batas na kapag totoong mga to, ano mga posibleng violations? Bawal ang foreign donations, di ba? Anti-graft laws, money laundering, plunder. Plunder kung lalapas ng 50 million. Pero mas maganda, malversation. Di ba? Ombudsman Boying, hello. Kamusta na? Bakit plunder? At dito, daang milyon, bilyon. So plunder, lampas ng 50 million, pasok ba? Pasok na pasok. Oh. Ito yung pinakasimple, no? Pero mabigat na tanong. Kung ang kampanya ay pinondohan ng dayuhan, illegal na pera, at sindikato style na sistema, sino sa tingin nyo pinaglilingkuran ng leader na sinuportahan nun? Balik tayo dun sa ating unang tanong. Kung ang kampanya ay pinondohan ng dayuhan, illegal na pera, illegal na sistema, sindikato style, sino yung pinaglilingkuran ng leader sa tingin nyo? Ang Pilipino ba? O yung nagpondo? Ito mga mandirigma, kung ikaw butante, gusto mo bang ang leader mo may utang na loob sa hindi mo kilala? Sa hindi nakadeclare? Doon sa kanilang sose? Kagaya ni Marcoleta. Ombudsman Boying, shout out ulit. Gawan nyo na yan. Kaya kapag ang kampanya pinapatakbo ng pera na walang pangalan, at ang kapangyarihan na nabubuo, hindi rin para sa taong bayan. Tandaan nyo, kapag ang sistema parang sindikato, hindi na yan politika. Yan ay pagbili ng kapangyarihan at posibleng pagbenta ng bansa. Anong lahi ba daw nung Sino ba yung ginajustify nila? Sino ba ginajustify ni Robin na bansa ngayon? Na tama daw si Digong. Sino ba yung gustong gawin ni Digong sanang probinsya tayo? O, kayo na bahala. Shoutout ulit, Ma'am Nilda Arceo, si Ma'am Lorita Weng, si Ma'am Josephine Dizon. Siyempre sa lahat, press 1. Ipiprepare ko yung ating panghuling topic na siguro natin to. Ikalima nating topic. I think baka magsimula na ng live ang ating mga kapatid ang ating paboritong Yusek, syempre, di ba? Si Yusek Claire. So, guys, press 1, batian tayo tapos punta tayo sa panghuli nating topic.
Ha? Wala na. Naiyan ko na ba? Na-discuss ko na yung kay, na-discuss ko na ba yung affidavit ni Man Scarpio? Sige, discuss natin. Last topic. Wala na nag-press one. Diretso na ako sa topic. Yung nagpondong syndicate daw. Si Ma'am Imelda nandyan. Si Boss Emilio Labio. Si Boss White Tiger. Si Ma'am Viola ng Cereza Force. Shout out. To. Si Ma'am Josephine Dizon, nabati na natin. Si Ma'am Brenda Barton, nandiyan kanina. And then the rest. Sino ba? Bago tayo mag-proceed sa ating panghuling topic. Ma'am Nilda Arceo. Si Ma'am Leonardo de la Cruz. Si Ma'am Jeneline Perez. Binati ko na yung binati ni Ma'am Nilda. Ganyan dapat. So, di ba? Tuloy-tuloy lang tayo, no? Yun nagpondo, sabi ni Ma'am Julie. Si Ate Tiger Eyes. Okay na. Okay na. Hindi, para mamaya magbatian tayo, ha? Boss Gilbert. Bago tayo mag-the end, si Manang Marie. Manang Marie, shout out. Dragon Lady. So, proceed tayo sa ating last topic. Topic 5. Ito. Si Ma'am Eloids. Sabi dito, asa na? Madriaga responds to VP Sara Duterte's perjury complaint amid impeachment proceedings. Yung affidavit ni bakit sila takot na takot. Yan. Okay? So, eto mga mandirigma, tanong lang ha. Simple lang. Kung wala namang bigat yung affidavit, bakit takot sila? Di ba? I know this is already a bit delayed. Pero magandang i-discuss kasi to. Kung walang kredibilidad yung affidavit, bakit ang bilis ng galaw ng kampo ni Sara Duterte? At nung asawa niyang si Man Scarpio? Bakit? Sagot! Hindi, joke lang. Tanong ko lang sa sarili ko yun. Ganito yan ha. May lumalabas kasi na affidavit di ba? Yung lumabas mula kay Ramil Madriaga. At hindi to anonymous Hindi to yung blind item. Hindi to dummy account. Hindi to chismis sa Facebook. Ito ay sinumpaang salaysay. Ibig sabihin may legal consequence. Pwede siyang makulong kung magsisinungaling. Mataas ang risk. Kaya ang problema, nakakulong si Madriaga. So, pwede siya makulong ulit. Hindi pa guilty 'Di ba? Hindi pa guilty si Caramil Madriaga. Bakit pa siya magsisinungaling? Kung posibleng ma-jeopardize yung posibleng mapatunayan na hindi siya dapat kasuhan. Inilalaban pa yung kaso niya Di ba? At dito nagiging delikado Boss Tatu. Hindi vague kasi yung affidavit May laman, kagaya rin lahat ng mga ebidensyang pinapakita natin kanina. May timeline, may pangalan, may detalye, may plano. Ito yung ginagamit na dokumento para mabuo yung kaso Hindi to haka-haka. Nakita nyo naman kung paano magpaliwanag si Ramil Madriaga. Ngayon, ito yung pinakabomba.
Yung tinatawag na Plan 2025. Ayon dun sa inano niyang impeachment na sinabi niya dun sa impeachment proceedings. Nung 2021, oy, Boss Addictus Rex, shout out. May plano raw na political alliance, pero hindi para magtulungan, kundi para makapasok sa loob at eventually mag-take over ng kapangyarihan. Alam nyo, mga mandirigma, hindi ito simpleng politika eh. 'Di ba? Yung mga infiltrations, tsaka internal destabilizations, yung mga ganyang gawain, pang kriminal yan. At bakit 2025? Kasi ayon sa affidavit nga at ayon sa salaysay ni Ramil Madriaga, planong mag-serve ng less than 4 years para eligible ulit sa 2028, which is, yan yung mga haka-haka lang noon. Ngayon, napapatunayan na dahil si Ramil Madriaga ay directly reporting kay Duterte dati pa. Ibig sabihin, calculated, engineered, sinadya. Gloria formula. Pero ito yung mabigat eh. 'Di ba? Kapag hindi bumaba daw yung presidente, impeachment, assassination, other means. Direkta yan doon sa affidavit ni Madriaga. Ito hindi to political opinion. Kasi feeling possible conspiracy. 'Di ba? Threat din sa national security. Siyempre high level crime 'yan. At hindi pa tapos. May sinabi ring civil unrest, people power scenario, involvement ng AFP at PNP. Kaya nakita nyo yung galawan noong 2024, pangmalakasan, sigawan, mga involved na mga sundalo na wala na, retired na. Sorry. Ito yung tinatawag na destabilization playbook. Junta. Gulo sa lipunan. Pahinain yung institusyon. Pasok ang military. Tapos take over. Nangyari. Gulo sa lipunan, meron ba? Rally mayat maya. Friday group, pinangalanan pa, Friday group. 'Di ba? Laging nagrarally. Magulo ba 'yon? Oo. Gulo sa lipunan. Synchronized ba 'yan or organized ba? Oo. 'Di ba? Lahat ng mga tanga nagsama-sama. Pinangalanan yung sarili nila ng DDS. Maganda kasi na-distinguish agad natin eh. Kaya alam natin kung sino agad yung mga tanga. Siyempre, pag tanga ka, manggugulo ka sa lipunan. Tanga ka eh. Di ba, Ma'am Luisa McMellon? Ano ang objective? Pahinain yung institusyon. And other means of that, para humina yung institusyon, siraan si PBBM. Siraan yung credibility niya. Gawan ng fake news lahat ng mga programa. Yung Maharlika fans, saan wala yan? Hala, pinirmahan yung GAA. Anong nangyari dyan? Bakit pinirmahan yan? Pinakamaanumalyang budget. Hala, si Yusek Clero, ba't ganun? Ang sinasabi. Yusek naipasok kita Diba? Para pahinain ang institusyon. Ngayon, antay-angat poon. At antay-angat poon. At iangat ang poon. Di ba? Pasok ang military. Kaya,
Panay ang sulsul ni Pukis, ni Amoy Pukis, 'di ba Ma'am Arda yan? Panay ang sulsul ni Pukis kay General Browner pero hindi siya nagtagumpay. Si ano raw kinakausap si Magalong, sabi ni Boss Adictus Rex dati. 'Di ba nung welga. Oh. Ma'am Sherlock. Structured plan kasi, hindi talaga aksidente. Kaya lahat ng mga nakikita natin noon, parang simpleng usapan lang, pero ito lahat yun. Open to the idea. Oh. May pag-amin, di ba? Alam mo, Karen. Puti, hindi ko na ginagawa kasi basta dictus, hindi ko na tuloy Dati ko ang kuha ko yun eh. Ngayon, ito yung pinaka-interesting part. Kung mahina yung affidavit ni Ramil Madriaga, bakit ang bilis na reaksyon ng kampo ni Sara Duterte? Ito biglang nag-file ng perjury case, oh. Si Sara Duterte. Oh. Humingi ng TRO. Si Man Scarpio para pigilan yung financial records. 'Di ba? Tanong, kung kasinungalingan lang yung mga sinabi ni Karamil, bakit kailangan mong pigilan yung ebidensya? Classic strategy. Attack the witness, not the evidence. Imbis sagutin yung detalye, siraan mo yung testigo. Dito mas lalong lumalalim eh. Kasi ayon kay Ramil Madriaga, may cash deliveries pa raw eh. 33 million hanggang 80 million. Hanggang 1 billion pa. Iba't ibang locations. Di ba? Saan? May mga sa mall, sa parking. Ano yung mga posibleng legal implications? Money versus malit. Tama, di ba? Ito walang ganun-ganun, walang usapan na, putya ngayon, mas naging importante pang pag-usapan kung ano yung lagayan ng pera kaysa sa mismong pera na nandun sa loob. Para mas mapatunayan nila yung gustong gawing legit yung mga pinagsasabi nila. Maleta, puro maleta. Ano legal implications? Money laundering, illegal campaign funds, unreported transactions. At ito pa yung mas mabigat may sinasabing pondo mula sa Pogo kanina. Doon sa pangalawa nating topic. Pondo sa Pogo, pondo sa illegal drugs. Kaya maganda yung impeachment eh. Kapag napatunayan, narcopolitics, foreign influence, criminal liability. May nabanggit pa ron, assassination plot, laban sa presidente. Parang, alam mo yung mga dating rivalry lang sa pagiging presidente, ngayon hindi na simpleng rivalry lang eh. Kasi kung tutusin, potential threat to sa estado eh. Pag kinumbine mo lahat, yung affidavit, financial trail, operational details, the destabilization plan, sa batas tawag dyan, pattern of conduct. Ibig sabihin, hindi lang isolated. Talagang may sistema, pambudulan.
Plane conjured from the depth of hell. Oh. Kaya dito papasok yung ano eh. Simpleng logic lang. Kung walang bigat ang affidavit ni Caramil, bakit may perjury case galing kay Sara? Bakit may TRO si Manscarpio? Bakit may panic? Kung walang panic, bakit natae si Cho Moreno sa spa? Sorry, mali. Cho Moreno, sorry. Naisingit ko. Hindi ko sinasadya, sorry talaga, ha? Oh, kaya mga mandirigma, kung ikaw walang tinatago, hahayaan mo ba maglabas ng ebidensya yung kalaban mo? O pipigilan mo? 'Di ba? Kung ano yan, hindi ka dapat matakot sa kasinungalingan. Kaya lang ang problema, ano lumalabas? Natatakot sila sa katotohanang pwedeng mapatunayan. Kaya ganun-ganun na lang. Ang kanilang pagpanik, natatae, naiigit. Kapag, tandaan nyo, kapag masyadong maraming depensa, bago ang laban, hindi na yan tapang, takot yan. Kapag maraming depensa, di ba, naura-urada, hindi yan tapang. Basa mo na dapat yan, takot yan. Amoy takot. Ganun. Kakulango. Tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, Duterte, Duterte. Tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay
na peke